Dito tayo sa totoo, kapatid. Halika na. Halika na. Mainit na dyan sa labas. Pasok ka na. Silong ka na muna. Pumasok na nga po kayo mga bata, mga matatanda. May ngipin na wala sa mga gutom at sa mga kanina pa busog. Sa mga kanina pa busog, tigil na muna sa kain. Tama na muna. Kilos-kilos muna ho tayo. Para sa lahat ng mga nagbabalik sa trabaho, hello po sa inyo. Isang panibagong linggo ang ating haharapin. Para po sa lahat ng mga meron na namang racket ngayon. Sige, hinay-hinay lang. Opo. Sana naman kayo ay nakapagpahinga, lalo na nga kung kayo yung mga nagdiwang ng espesyal na araw kahapon na mga dakila naming ina. Happy Mother's Day! Yan pa rin po ang aking bati sa lahat ng mga tagapakinig natin, sa lahat ng mga tagapanood din natin dito sa ating programang Heart to Heart. Kumusta po ba ang Mother's Day treat na inyong natanggap? Alam nyo, kapag ganyan mga okasyon, sabi ko nga, hindi naman kailangan na mahal yung mga material na bagay na ibibigay mo kay nanay o sa yung asawa, o sa yung kapatid, 'di ba? Basta merong dapat galing ito sa puso. Ano ba naman yung ikaw mismo, wala kang pantreat kay nanay, ikaw mismo nagmasahe nung paa ni nanay na pagod, 'di ba? Ganoon. Ikaw nagmasahe nung binti niya, nung likod na nananakit-nakit. Yan, pero ang pinaka wag niyong gagawin pagkatapos naman ng Mother's Day, baka naman pagdilat ng mata ni nanay kanina, yung mga suot-suot niyo kung inilabas niyo kahapon. Yung mga suot nyo nandun na sa labahan ay. Andiyan na, ready na ulit yung labahin. Wag naman ganun Kayo talaga. Pero hello po sa inyo, sa lahat ng mga nanay na talaga namang na-feel na kayo ay espesyal. Kaya nga, lagi kong sinasabi, kayo na meron pa mga ina. Dahil po ako ay wala ng nanay since 2003, a few weeks before Mother's Day. Doon lang nagkaroon ng kahulugan na sabi ko, noong 2003 Mother's Day, pagkatapos namin magsimba, hindi ko naman alam, out of the blue, sinabi lang sa akin ng nanay ko, halika naman dito anak. Sabi niya, halika dito, batiin mo naman ako. Sabi ko, syempre babati naman talaga ako sa nanay ko ng Mother's Day. Yun pala, yun na ang huli naming Mother's Day. Dahil just 2 weeks after nung nangyari yun, yung Mother's Day na yun, yun na pala, nararamdaman na siguro ng nanay ko na magpapaalam na siya. May 22. Yun. Kaya I miss you, Mommy. I love you. Ayan, sa lahat po ng mga ina, pakiyakap naman po ako. Sa lahat ng mga kaibigan natin dyan, pakiyakap naman ako sa mga malalakas nyo pang mga nanay. Na nakakausap nyo pa, napapayuhan pa kayo. Minsan natatampal pa ang mga matatabil ninyong bibig. Nasasaway pa rin kayo. At nararamdaman nyo na kayo ay meron pang mga concerned na mga nanay. Ay nako, iba ho sa pakiramdam. Ako mas pipiliin ko yan. Yung may sisita sa akin na na magulang, kesa yung wala na. Kesa yung wala na magpapaalala. Ay nako, magkaiyakan pa tayo dito. Basta eto, sana maiyak naman kayo sa tuwa kung sakaling kayo naman po ang magkakamit ng ating Sulit TV box na ipamimigay today. Kaya naman sipagan po sa pagkokomento, sipagan din sa inyong pagpapayo sa ating H2H Confessions na sa ilang minuto lang ay uumpisa na natin. At syempre ang ating Dear Kuya Poy story. Ganun din ang inyong mga kasagutan sa ating Love Question of the Day. Na totoo bang kapag maganda ang career, kabaliktaran naman sa love life? Semplang ang love life? Ganoon ba yan? Sige na nga, umamin na kayo. Pero bago yan i-share na po na ng i-share ang ating live stream for today dito sa Heart to Heart 92.3 FB page. I-follow nyo na nga po. I-follow nyo na, i-share nyo na. Ako ngayon lang di mag-share. Sabay tayo kapatid nasa na? Ayan, share. Napakabilis. Ano po? Ganun lang kasimple. Ayan na.
At dahil nga po sa oras na natin 14 minutes makalipas ang alas 12 ng tanghali, halika na dahil tapat na ang gusto talaga na mag-confess ngayong tanghaling tapat dito sa Heart to Heart. H2H Confessions. Sobrang nalilito na ngayon itong si Jonathan sa nadiskubre niya mula sa kanyang 7 years ng live-in partner na si Cheska. Napag-alaman daw kasi ni Jonathan na ang mismong anak na inaalagaan at sinusuportahan niya ay hindi daw pala mismong sa kanya. Nangyari po yan matapos na aminin sa kanya sa chat ng ex-boyfriend mismo nitong si Cheska ang katotohanan. Kaya naman kausapin na nga po natin itong si Jonathan. Jonathan, magandang tanghali sa'yo pare. Magandang tanghali, Kuya Boy. Kumusta ka naman ngayon? Alam ko hindi ganun alam kong mabigat na tanggapin kung sakasakali man na totoo itong sinasabi mo. Ha? Ikaw ba ay kumusta na ang sitwasyon niyo pala muna ngayon nitong si Cheska? Bali, Kuya Boy, nagpakalayo-layo muna ako kasi sobrang sakit. Alam ba niya ang dahilan ng paglayo mo? Alam niya na rin at nag-aminan na rin kami. Okay, ayan ang mas gusto ko. Kasi nga, 7 years na kayo, so yung bata ay 7 years old na rin, tama? Bali, 6 years old po, Kuya Boy. Sige. 6 years old pa lamang itong bata na pinag-uusapan natin. Di na natin babanggitin yung pangalan niya, Jonathan, para naman sa protection niya. Actually, mga itinago po natin ang pangalan nila ayon na rin sa pakikiusap nitong si Jonathan. Ayan, pero, sige, punta na nga tayo dito. Bakit naman daw naisipan nung biglang nag-chat sa'yo na ex-boyfriend nitong si Cheska na sabihin ang totoo? Nag-guilty na daw siya. Dahil sobrang sakit na yung ginagawa nila sa akin. At lalo daw ako napapamahal sa bata na hindi ko naman totoo anak. Ito lang paglilinaw lang, Jonathan. Nung magkasama kayo ni Cheska 7 years ago, tama? Opo. Ay wala pa siyang anak. Tama ba? Wala pa po. Bali, meron po siyang may boyfriend po siya na medyo matagal na rin. Pagkakaalam ko. So ibig sabihin, ikaw ay pumasok sa relasyon ninyo ni Cheska nang meron pa siyang boyfriend? Parang tingin ko, Kuya Poy, naging rebound ako eh. Parang ganon. Tingin ko ngayon. So, are you aware na ikaw ay pumasok sa relasyon ng isang babaeng may karelasyon pa noon? Aware ka ba? Hindi? Hindi po. Pero alam ko meron siya nung... Pero sabi niya sa akin kasi wala na daw. Yung pinaliwala niya ako na wala na kami noon. Okay. Hiwalay na sila. Yan. Bago natin kami. Sige, backtrack lang natin. Pagkatapos, naging kayo na nga at wala naman ng gugulo na ex-boyfriend noong 7 years ago. Tama? Yes, Kuya Poy. Wala naman ng gugulo sa inyo. May nangyari na sa inyo ni Cheska at ilang buwan pa lang kayo doon sa relationship nyo na malaman mo na buntis na itong si Cheska. Yes, Kuya Poy. Pero naisip ko na sa akin. Kasi ako lang naman yung kasama niya na kayo lang naman yung magkasama noon, sa inyo lang may nangyayari. Yun ayon sa pagkakaalam mo. 'Di ba? Okay. Fast track tayo ng konti. Ayan, hindi ko natatanungin kung sinong kamukha nung bata, kahawig ba nung ina, kahawig mo, ganyan. Hindi na yun no? It doesn't matter. Ha, Jonathan? Okay? With all due respect, doon naman sa bata. Okay, sa makatwid, pinanindigan mo naman. Yes po, Kuya Poy. Bali, totoong anak ko talaga ang turing sa kanya. Kuya Poy. Kumbaga, lahat ng mga binigay ko,
talagang true father yung pinakita ko. Pati- Lahat ng kakayahan namin, Aha. yung mga memories namin, di ba? Di ba, kaya po ang sakit. Di ba, na ganun mo malalaman na lahat ng mga pinaghirapan panahon na magkasama kayo, yung mga moment, memory, na masasaya kayong umingiti. Di ba? Nag-aanoan kayo, nag-aarutan kayo. Habang lumalaki yung bata. Di ba, yun po, sobrang sakit talaga. Sobrang sakit kung totoo na hindi sa'yo. Oo. Totoo talaga, Kuya Poy, kasi hindi naman magre-reach out yung lalaki. Kasi nakita niya na sobrang nagigilty na siya. Tapos ganun pa yung ginagawa nung kinakasama ko. Ano bang ginagawa pa nung kinakasama mo? Nagkikita pa rin ba sila sa loob ng relationship niyo? Hinahayaan niya lang na mahalin ko yung anak na hindi naman pala sa akin. Meron ba mali doon? Itong lalaking ito, kaya ko nga tinatanong sa'yo na wala nang gugulo, walang nangaabala sa inyo nung pinagbuntis niya yung bata. Ano ba, tinanggihan daw ba siya ni Cheska nung nag-o-offer siya o hindi? Hindi po. Bali, talagang walang connection na. Ngayon lang talaga, Kuya Poy, na lumabas yung ano na to. Oo. So ito biglaan nga. lang talaga. So ito nga ang tanong ko naman. Ano ang intensyon ngayon nitong kung sakasakali nung nagsasabi na siya ang biological dad ng kinikilala mong anak? Ano ang intensyon niya ngayon? Bukod dun sa nakukonsensya siya, ano ba? Will he take the responsibility doon sa bata? Kukunin niya ba? Paaaralin niya raw ba? Haharap na ba siya? Paninindigan niya? 7 years after, wala nga siya eh. Bali, ganun nga, Kuya Poy. Gusto niyang siya yung talagang magpatunay na parang palakihin niya talaga. Yung mali na nangyari dati daw. Tapos, kung hahayaan lang daw na nung asawa ko na lumaki yung bata na sa hindi totoo, yung kalokohan lang. Siyempre, yung bata daw yung para magdadala ng ganun na bigat na problema. O sige, ganito. Papaano naman, inamin ba talaga nitong si Cheska, ang iyong live-in partner, na yun talaga ang nangyari? Yes, Kuya Poy. Saka yung ex niya pala, Kuya Poy, hindi yun malayong namin, Kuya Poy. Ano? Kaibigan. Hindi ko rin po alam talaga na yun talaga yung ex niya. Anong ibig sabihin mong hindi malayong kaibigan? Kakilala mo rin? Opo, Kuya Poy. Kaya nakikita niya rin yung bata. Nakikita niya na paano ko alagaan, paano ko kakatuwin. Kaya, yun nga po, kaya nag-guilty siya na mali yung ginagawa sa akin ng babae, ng asawa ko. So, anong napag-usapan nyo nitong si Cheska? Aalis ka na, bahala ka na dyan, niloko mo ko ng 7 taon, pinapaniwala mo ko, or sinabi niya naman na nagstay siya sa'yo dahil mahal ka niya at hindi lang naman para doon sa convenience na merong managot para doon sa bata? Una pa lang, Kuya Poy, niloko niya na ako eh. Sinabi niya sa akin nung una na hindi sa akin yung dinadala niya. Siguro matatanggap ko. Matatanggap ko kasi hindi naman kasalanan ng bata eh na magkaroon ng panibagong tatay. Pero yung taon na niloko niya ako, na pinaniwala niya ako na sa akin, bata. Parang gumuhulat ng mga masasayang araw, masasayang memories na pinagsamahan namin ng bata. Kasi masakit din sa bata kasi siyempre ako yung tinuturing niyang tatay, papa.
Alam mo, Jonathan, hindi ko naman sa sinasabing binabaliwala ko yung mga nangyari recently diyan sa relationship ninyo. It's just that what difference does it make na nalaman mo yung katotohanan ngayon pero ikaw naman dahil sa gusto mo talaga at minahal mo na rin yung bata, ano ba ang dapat na mag-iba? Sinabi nyo na ba rin agad dun sa bata na hindi talaga itong si Jonathan ang tatay mo? Ganun ba kabilis sa mga pangyayari at iba ang biological dad niya? Sinabi nyo na ba yun? Hindi pa naman po. Oo, kasi masyado pang bata. Alam ko, opo, sobrang bata pa po. Saka hindi niya maintindihan. Ayan. Masasaktan talaga siya. Bata pa siya, hindi kaya ng puso niya na yun na saktan ng gano'n. Sa ngayon ba, kaya mo pang mapatawad itong si Cheska kung sakasakali sa ngalan na 7 taon yun? Diba na totoo yung ibinigay mong pagmamahal, talaga meron lamang na isang katotohanan na kumbaga hindi ka nabigyan ng access at yun nga yung pagiging biological dad na hindi naman pala nitong bata na kinikilala mo na bilang iyong anak. Bali, parang ang hirap patawarin eh. Kasi sa una pa lang na sinabi niya sa akin na hindi sa'yo yan, matatanggap ko naman Kuya Poy kasi nagmahal naman ako eh. Minahal ko naman siya. Pero yung habang minamahal ko sila, 2, ang anak ko. Tapos bigla ako malalaman na ganun. Ako sobrang sakit. Doon ba sa 7 taon na magkasama kayo as live-in partners, so parang namumuhay kayong parang mag-asawa na nitong si Cheska, ano ba yung pakiramdam mo? Totoo ba yung pagmamahal na nararamdaman mo sa kanya? Alisin mo muna itong yung sinasabi mo na hindi mo sinabi sa akin na iba pala ang tatay ng anak natin na kinikilala ko. Nung hindi pa yon, kumusta siya bilang partner? Kumusta siya bilang asawa? Is she loyal to you? Loyal po, Kuya Poy. Bali, pinapakita niya na yung pag-aaruga, pag-aalala, pag-iingat sa akin bilang asawa ay nandun naman po. Napaparama niya yung pagmamahal niya sa akin. Hanggang nitong lumabas yung katotohanan na hindi mo inaasahan. Opo, Kuya Poy. Hindi ko po talaga inaasahan. Sobra. Kuya Poy, this coming bukas po, magbe-birthday yung anak. Yung bata. Yung anak ko. Hindi ko siya makakasama. Kasi balis ako eh. Palayo-layo kayo. Sige. Nagpapahinga ka lang dahil mahirap nga talagang lunukin yung ganyang kapait na katotohanan. Sige, Jonathan, para mas matulungan kita at para mas maintindihan ka rin namin, maintindihan kita at ng mga tagapakinig natin. Ano yung bagay na gusto mong sabihin at gusto mong mapag-usapan ninyo at mabigyang linaw nitong si Cheska na hindi mo nasabi sa harapan niya nung kayo ay huling nag-usap nang malaman mo nga yung katotohanan na yan? Go. Gusto ko lang naman na sinabi mo yung totoo. Noong una pa lang na hindi ako yung tatay na sinadala, pinagbubuntis mo. Kasi matatanggap ko naman yun eh. Walang kasalanan ng bata sa pagmamahalan natin. Hindi kasalanan ng bata kung iniwan siya ng tatay, kung hindi siya pinanagutan. Pero sana dapat sinabi mo yung katotohanan sa akin. Dahil matatanggap ko yun. Pero ngayon, bigla na lang sasabihin sa akin after ng ilang taon na yung bata. Tapos nagigilty daw siya na nakikita niya na masaya. Inaalagaan ko yung anak niya. Tapos, ang sakit talaga. Kung sinabi mo yung totoo, tatanggapin ko, wala tayong naging problema. Masaya tayong magkasama. Wala tayong ibang iniisip kundi yung pamilya natin. Tapos ito bigla na lang. Bigla ang guguho. Apoy.
Okay. Ayan, ano, yan po ang ilan sa mga bagay na gustong sabihin talaga mula sa puso o heart to heart nitong ating kapatid na si Jonathan. Napakahirap, hirap pa talaga siyang tanggapin yung katotohanan na bigla na lang sumambulat, sumabog sa kanyang harapan. Pero Jonathan, alam mo, no, maipapayo ko lamang sa'yo, hindi na natin maibabalik pa yung nakaraan. Naintindihan mo naman yon, di ba? Kaya nga, Kuya Poy. Sabi mo nga, 1 taon na naman ang dadagdag sa edad ng bata. Yes, Oo, sana 1 taon na naman ng pagmamahal mula sa'yo. Dahil ako naniniwala, na naalala mo ba yung mga pagkakataon? Ikaw ba may mga kapatid, Jonathan? Yes po, Kuya Poy. Pero meron tayong mga nakikilala na mga kaibigan. Meron ka bang best friend? Meron po. Yung bang ganyan na meron tayong mga makikilala mga tao na para bang mas close tayo sa kanila kaysa dun sa sarili nating mga kapatid. Meron tayong mga sikreto, meron tayong mga kalokohan na mas openly na sasabi natin dito sa ibang mga tao na galing naman sa ibang pamilya o galing sa ibang ina nang dahil dun sa tagal ng inyong pinagsamahan na subok na. 'Di ba? At itinuturing na natin sila bilang pamilya rin. Tama? Naintindihan mo ko? Naintindihan mo ko, Jonathan? So ito ngayon, sa ganang itinuring mo na talaga bilang sariling anak, itong bata na anak ni Cheska. At kanina nga, tinanong kita kung kumusta ba si Cheska doon sa 7 taon ng inyong pagsasama. Sabi mo, naging tapat naman siya sa'yo. Yun nga lang, merong talagang isang sikreto na ngayon nangamoy, 7 years after na hindi pala talaga sa'yo yung bata. Ano ba yung mas matimbang sa'yo? Yung katotohanan na yun? Na mali nung nakaraan o yung katotohanan na ikaw ay totoong-totoo ang pagtayo mo bilang ama doon sa bata, ang pagtayo mo bilang asawa na rin sa iyong live-in partner na si Cheska, yung pagmamahalan ninyo bilang pamilya o yung katotohanan na ngayon mo lang nalaman? Ano yung mas magandang i-workout doon? Yung magandang pinagsamahan o yung pangit na katotohanan mula sa nakaraan? Kasi hindi na natin maitatanggihan. Sabi mo nga, inamin ni Cheska, inamin din nung kanyang ex-boyfriend na kanila talaga yung bata, and for peace of mind, pwede rin kayong mag-invest, magpa-DNA test. Kaya nga, Kuya Poy, sobrang sakit yung nangyari na to. Ikaw ba, ano ang nakikita mo sa sarili mo in a few months time from now? Yung bang masaya, nakapiling mo yung bata at itong si Cheska at subukin na siya ay patawarin doon sa hindi niya pagsasabi ng katotohanan noon, o yung iwanan na lamang sila at ipagkatiwala na sa ibang tao na hindi nga sila pinanindigan for the past 7 years? Kaya nga, Kuya Poy, napakasakit. Sinabi niya pa kung kailan naman na sobrang saya namin. Tapos ito, naghahanda ako ng para sa kaarawan ng anak ko. Tapos sasabihin niya gano'n. Bakit hindi niya dati pinanindigan, di ba? Hindi niya talaga inako. Bakit ngayon pa? Kung kailan na almost perfect family namin. Sakit talaga, Kuya Poy. Yes. Sobra. Nararamdaman kita. Kasi nandun ka pa sa paulit-ulit na nasaktan, nahihirapan at hindi pa makapag-isip sa kung ano ang gagawin ngayon. Eto, basahin lamang muna natin ang ilan sa mga reaksyon ng mga kapatid natin na nanonood. Sabi ni Ruth Claire Reyes, dapat nga nagsabi na lamang ng totoo yung babae nung una pa lang. Masakit talaga yan. Sabi naman ni Remy Ibasco, ano kaya ang dahilan ni girl? Bakit niya ipinaako sa iyo ang bata na iba naman pala talaga ang tatay in the first place? Ito naman si Angel Alfonso. Sabi niya, girl, sana sinabi mo na lang yung totoo. Total, mahal ka naman talaga nitong si Kuya Jonathan. Matatanggap ka niya. Ang masakit kasi niloko mo rin siya ng mahabang panahon. Sandali. Si Malu Ibanga, baka natatakot na maiwan mo siya noon.
hindi ganun kasi kadali na umamin, lalo't mahal ka niya, pero kung nandyan pa rin sa puso mo yung pagmamahal, sana makapagpatawad ka pa rin. Ikaw ba, sa tingin mo kaya pa magpatawad pero hindi pa ngayon? Hindi natin pinipili na magpatawad ka ngayon, Jonathan? Kaya ko naman po magpatawad para sa pamilya. Mahal. Hindi ko natatanungin kung mahal mo yung bata dahil sigurado ako mahal mo talaga yung bata. Ilan taon na siya bukas? 7 or 8? Bali magse-7 na po siya. 7 years old pa tomorrow. Tapos yung hindi ko siya makakasama. Si Cheska, ilang taon na siya? Mahal mo pa ba itong si Cheska? Mahal na mahal ko siya. Kaya lang, hindi ko alam kung bakit ganun. Pagmamahal ko, parang biglang gumuho. Hindi pala ikaw yung parang hindi ikaw yung totoong hindi totoong Cheska na nakasama ko nung mga nakaraan. Ganon. Sa bagay, talagang hindi natin talaga mapipilit yan. Pero ikaw, meron ka pa ba mga ibang mga bagay na gustong sabihin kay Cheska para gumaan-gaan yung loob mo? Go ahead, Jonathan. Cheska, sana noon pa man, inamin mo na. Kasi masakit talaga. Alam mo naman, mahal na mahal kita eh. Kaya ko ipaglaban yun. Kaya ko ipaglaban ikaw. Kahit na may dinadala ka. Kahit hindi sa akin yung bata, tatanggapin ko. Pero yung biglaan na ganito na hindi sa iyo, hindi sa akin yung bata. Na pinamukha mo sa akin na anak, sa akin nakapangalan. Diba? Tapos, maghahabol yung ex mo. Para sa ano, dapat dati ka pa niya pinaglaban. Na hindi niya ginawa, na ako ang lumaban para sa kanya. Alam mo, dyan nga sa mga sinasabi mong yan, Jonathan, alam mo, hindi natin makokontrol kung ano yung gusto mangyari nung ex niya. Hindi rin natin makokontrol sa kung anong pwedeng gawin itong si Cheska. Pero ikaw, ano ba ang kaya mong kontrolin? Kasi yan yung sarili mo. Ipaglalaban mo ba itong pamilya na kinagisnan mo at binuo mo o hindi? Yan na lamang yung magandang tanong ngayon. Kaya mo ba silang ipaglaban? Pipilitin ko pong ipaglaban kaya boy. Workout po namin. Kasi hindi ako papayag na. Yes. Total sa akin naman nakapangalan yung bata. Wala naman siya magagawa. Pwede naman kami tumayo. Yes. Kalimutan. At kung hindi man naamin noon, sabi ko nga sa'yo, hindi na natin maibabalik pa yung nakaraan. Nagkamali na si Cheska, inaamin niya yon. Pero mas maganda nga na kasama doon sa pakikipaglaban mo, yung pagtanggap doon sa katotohanan na hindi man siya naging totoo noon, pero totoo na siya sa ngayon. Yan naman ang masisiguro ko nandahil sa sagot mo. Nandahil din sa sagot ni Cheska para sa'yo, Jonathan. Ha? Lakasan mo ang loob mo. Pipilitin ko po talaga. Lalayo na lang kami. Lumayo ka muna, magdasal. Lalong-lalo na, magdasal ka for guidance. At syempre, yun lang mga kailangan mong tao ang kausapin mo. Si Cheska, yung anak mo. Na kanino ka ba ngayon? Nasa pamilya mo? Bali, nasa probinsya po ako sa pinsan mo. Ayan, nasa pinsan mo, yung mga tumutulong sa'yo, sila na lamang muna ang alam, di ko masabi talaga din, Kuya Poy, kasi ayoko masira siya sa pamilya ko. Yes, oo. Talagang halos sinosolo ko lang talaga yung nararamdaman ko ngayon, Kuya Poy. At ako naman natutuwa dahil kahit papaano na ilabas mo ang bigat ng nararamdaman mo, ha? Magdasal ka, kapag ka napapagod ka, magpahinga. Oo, matulog ka rin para mas nakakaproseso ng mas maayos yung utak natin kapag ka tayo ay nakakapahinga. Huminga ng malalim lagi, Jonathan, okay? Opo, at isipin mo yung mas magandang kinabukasan kasama yung pamilya ninyo. Sabi mo, gusto mong ipaglaban sila. Ha? Maraming salamat din sa iyo, Jonathan. Love Question of the Day. Totoo bang kapag maganda ang career, kabaliktaran naman sa love life?
sabi naman nila. Ano ba naman yan? Ito ang sabi ng nagbabalik galing sa bakasyon sa Quezon, si Sergio Gonzalez. Hindi po totoo yan. Hindi ako naniniwala dahil marami din namang swerte na nga sa career, swerte pa sa love life. Swertihan lang din po talaga. Walang malas. Una-una lang yan sa pamamayagpag ng karera. Ayan, na-miss ko kayo. Na-miss ka rin namin, Sergio. Salamat sa iyong kasagutan. Sabi naman ni Mary France, hindi naman kasi ako. Hindi naman. Kasi ako nga walang career. Wala pang love life. Yan lang. Parehong sablay. Si Zenny Binaobra, para sa akin, Kuya Poy, posible nga yan na mangyari. Kasi swerte ako sa career, pero nakailang karelasyon na ako ngayon eh. Yung ganon, sa career, talaga naman namamayagpag. Pero kapag ka doon sa karelasyon, parang mayat-maya, kala mo palit ng palit, yung pala, wala talaga eh. Wala nagtatagal, Kuya Poy. Si Tochi Gray, sabi niya, hindi yan totoo. Bakit? Uy, ano ba naman yan? Huwag na yan. Ito si Grace Lianzana. Career na lang sa akin, ayoko ng love life, Kuya Poy. Yun lang gustong pag-usapan. Kaya maraming salamat din sa inyong kasagutan. Sunshine Tolentino, sina Edwin, si Edwin tinatanong, si Joanna Mirabiles. Ay, totoo nga ba ito? Na kapag ka maganda ang career, kabaliktaran sa love life. Samantala, sabi ni Gil Enriquez, hindi totoo. Nasa tamang pagpili yan ng karelasyon kahit maganda o hindi ang career mo. Yan. At syempre, eto pa ha. Meron ding kasagutan ang inyong lingkod. Ganun po yan mga kapatid. Sana makakita ka ng partner na susuportahan ka doon sa career mo. Kahit pa nga business yan, kahit yan ay sa trabaho mo. Ayan, pero syempre, alam nyo naman, kapag tayo ay may love life, yung concern din nila, pakikinggan natin. Sabi ko nga kanina, di ba, sa pag-uusap namin ni Kuya Lord, baka naman pitas ka ng pitas, tanggap ng mga opportunities na ibinibigay sa'yo ng iyong career, pero nakakalimutan mo naman at nauubos na ang time mo, ang panahon mo, yung lakas mo mismo para naman doon sana sa iyong love life. Diba? Uuwi ka na lang, nandyan nga, sige may jowa nga, pero parang hangin ka na lang doon. Para napadaan ka na lang, wag naman sana umabot sa ganong punto ang inyong pagsasama. Kaya naman, find someone na susuportahan ka. Pero paalalahanan ka na hindi lang naman yan about sa career. Diba? Sa titulo, sa kwarta, hindi lang. Mas maganda yung memories that you're building together. Dear Kuya Poy, Dear Kuya Poy, magandang araw sa inyo at sa lalong dumaraming mga sumusubaybay sa programang Heart to Heart ng 92.3 True FM. Ako po si Yumi, 23 years old ng Pasay City. 3 taon na ang relasyon ko, Kuya Poy, sa boyfriend kong si Marco, 23 years old din. Sa totoo lang, napaka-consistent sa akin ang jowa ko sa lahat ng aspeto. Simula sa paghatid, sundo sa bahay, sa pagpasok namin ng sabay sa work, at hanggang sa pagkain namin ng lunch ay palaging kasama ko, si Marco. Ultimo nga sa pag-uwi ay sinasamahan pa ako niyan sa amin hanggang sa makatulog na nga kami, gabi-gabi. Masakit man pero ang lahat ng yan ay nag-iba matapos akong tawagan ng ate mismo ni Marco. Ayaw na raw kasi niyang patagalin pa na may ibang kinalolokohang babae ang boyfriend ko. Nangyari yan matapos na makita ng kanyang ate ang ex ng jowa ko sa kanilang bahay mismo. Kahit nga nakatago ang mukha ng babaeng yun ay madali pa rin nakilala ng ate ni Marco ang ex-girlfriend niya dahil na rin sa korte ng pangangatawan at kung papaano ito manamit. Ikinwento ni ate ang palaging pagkikita ng boyfriend ko at ng kanyang ex-jowa. Kaya rin daw pala sa tuwing 10:00 ng gabi ay nagagawa pa rin daw na umalis ng bahay ni Marco. Noong una ay hindi ako naniwala sa mga nalaman ko mula sa ate mismo ni Marco. Hanggang sa unti-unti kong napagtagpi-tagpi ang mga detalyeng ibinigay sa akin ng ate ng jowa ko. Kaya pala hanggang 10:30 PM lang kami nagkakausap ni Marco. Pagkakataon niya rin pala yun habang tulog ako para makasalisi at mapuntahan ang ex-girlfriend niya. Isa pa nga sa mga napagtanto ko, Kuya Poy, sa tuwing nagre-request ako sa kanya ng video call ay nagagawa niyang tumanggi
Ayaw siguro ni Marco na madiskubre ko na kasama na niya ang ibang babae niya every time na nag-uusap kami bago mag 10:30 ng gabi. Kinaumagahan ay nagawa kong kumprontahin itong si Marco kung saan siya nagpupunta tuwing alas 10 ng gabi. Kitang-kita ko sa mukha niya ang pagbabago at tuluyang pagkautal nito. Maya-maya ay umiyak na siya sa harapan ko, saka nag-sorry. Sobrang masaya naman ang relationship namin ni Marco at walang dahilan para isisi niya sa akin na wala kaming time sa isa't isa, given na maya't maya ang pag-uusap namin. Hindi ko alam, pero papaano niya nagawang magloko pa rin sa araw-araw na masaya ang aming pagsasama. Yung babaeng kinikita niya, Kuya Poy, ay ex-girlfriend niya for 7 long years. Wala raw silang proper closure at umalis lang daw ng bansa ang ex-girlfriend niya para magtrabaho doon at ngayon nga ay nakabalik na. Sa totoo lang, Kuya Poy, sobra nakakatakot na ang magtiwala. Na kahit sobrang saya pala ng kung anong meron sa inyong relasyon with your partner ay magagawa pa rin niya na magloko. Hanggang ngayon ay hindi ko pa rin kinikibo ang boyfriend ko dahil hindi ko na alam ang dapat kong maramdaman matapos ang ginawa niyang panloloko sa akin. Nasa punto na ako ngayon ng relationship namin kung itutuloy ko pa ba ang kung ano na namamagitan sa amin ni Marco, kaya nga umaasa po ako sa inyong programa na sana ay mabigyan ako ng payo at mapaliwanagan ang aking isipan sa kinakaharap kong problema. Maraming salamat po sa pagkakataong mapili ang aking kwento sa inyong programang Heart to Heart. Lubos na gumagalang at nagpapasalamat, Yumi. Dear Kuya Poy, Yumi, tama na. Itigil na ang lokohang ito. Yes, nandun tayo sa punto na masaya kayo ni Marco. Pero alam mo, kapag meron ka ng kahati sa oras niya, sa enerhiya niya, meron kang kahati sa atensyon niya, mapapagod din yan. At ikaw mismo ang makahalata, ikaw rin ang makakaramdam na at susuko. Dahil hindi niya naman ma-match yan. Yung mga ganyan, siguro, excited pa, no? Bago pa lang bago pa lang, kauuwi pa lang, sige, may lakas pa siya. Syempre, mapupuyat na yan, mapapagod na yan, malilito na, may kahati ka na sa oras. Kaya, I'm sorry, Yumi, but no. Yan na yun hinihintay niya. Hinintay niya lang yung pagbabalik ng girlfriend niya. Masakit man isipin para sa'yo, pero ginawa ka lang niyang panakipbutas doon sa pagkawala ng girlfriend niya noon. Ano ngayon kung wala silang closure nung natapos sila? Ibig sabihin, hindi pa siya nakaka-move on talaga doon sa babaeng yun. At mahirap din kalaban kapag kaganyan na gumagawa pa siya ng paraan para sila ay magkita. Kung closure, di sana isang usapan pa lang closure ang pinag-usapan. Ang problema, hindi. Iba yata ang pagkaunawa niya sa closure. Naging mas close pa sila ngayon. At wala silang isinarang pinto. Bagkus lalong ibinukas pa nga ang pintuan, hindi lamang ng kanilang tahanan, kundi ng kanyang kwarto, at nakita pa nga sila ng kanyang ate na mismo. Kaya be nice to yourself, be kind to yourself, Yumi. You don't deserve someone like your boyfriend na si Marco. Yes, masarap sa pakiramdam na nandyan siya palagi, pero hindi yan ang assurance. Mas nakakatakot pa nga yan mas nakakatakot pa yung ibinibigay sa iyo ang lahat na para bang ikaw ang pinaka-importante pero may kahati ka. Yan yung mga bigla na lang nawawala. Sayang lang ang mga memories na i-build mo kasama siya. Kaya naman, maraming salamat sa iyong pagtitiwala dito sa ating programang H2H o Heart to Heart. Dear Kuya Poy. At eto na nga rin po ang pagkakataon para malaman natin kung ano nga ba o sino ang... nung Friday, ang winner natin ng Sulit TV Box ay si Jerry Lynn Sagun. Ayan, Jerry Lynn Sagun. At syempre, ngayon namang araw na ito, ang ating winner ng Sulit TV Box ay si George Rapis ng Makati City at ang kasagutan niya ay nanggaling sa ating H2H Confessions. Ayan, maraming salamat po sa inyo mga kapatid. Hanggang bukas magkarinigan po tayo at magkatutukan dito sa ating programang H2H Heart to Heart. Alas 12, nakasama niyo nga po ang inyong lingkod. Ako po si Kuya Poy, ang inyong gwapopoy dito sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo.